Kamusta mga kampiyon sa blood sugar? Anong bigas ang bagay sa may diabetes? Gusto ko itong malaman para sa sarili ko. Bumili ako ng 20 klase ng bigas at sa loob ng 20 araw kinain ko ang bawat isa. Habang ginagawa ko ang eksperimento na ito, nagsuot ako ng continuous glucose monitor. Nalaman ko kung gaano kabilis tumaas ang blood sugar ko matapos kumain ng isang mangkok ng bawat uri ng bigas. Sa video na ito, ipapakita ko ang pinaka-blood sugar friendly na bigas na nasa mangkok na ito. Magbabahagi ako ng masasarap na rice alternatives at ituturo paano gawing mas blood sugar friendly ang kahit anong bigas. Tandaan, hindi ako doktor o nutrisyonista. May diabetes ako ng 35 taon at natutunan ko ng kontrolin ang blood sugar ko, kaya ito ang gagawin natin. Ayusin ko lahat ng klase ng bigas na nasubukan ko sa 3 mangkok. Pulang mangkok para sa mga bigas na nagdudulot ng matinding pagtaas ng blood sugar, dilaw na mangkok para sa mga bigas na nagdudulot ng katamtamang pagtaas ng blood sugar, at luntian na mangkok para sa mga bigas na hindi masyadong nagpapataas ng blood sugar. Nagdudulot lang ng kaunti o walang pagtaas ng blood sugar? Simulan natin sa long grain na puting bigas na pinaka-popular sa Hilaga, Timog America at Africa. Ang bigas na ito ay matigas, malambot, may banayad na lasa at ginagamit sa araw-araw na putahe gaya ng stir-fry o casserole. Pero talagang interesado ako kung ano ang magiging epekto nito sa aking blood sugar. Ang isang bahagi ng nilutong long grain na puting bigas ay may 46G carbs, 2G protina at halos walang taba o fiber. Tandaan, kapag mas marami kang naked carbs na kinain, mas tataas ang blood sugar mo. Ganyan din ang nangyari sa akin. Pagkakain ko ng isang mangkok ng kanin, agad tumaas ang blood sugar ko ng lampas sa gusto ko. Nilagay ko ang long grain na puting bigas sa pulang mangkok pero hindi ito magandang piliin para sa may diabetes. Linawin ko lang, hindi ko sinasabing bawal kang kumain ng puting kanin. Ang ibig kong sabihin, bawasan mo ang pagkain mo tuwing kukuha ka sa pulang mangkok. Gamitin mo rin ang mga blood sugar hacks na babanggitin ko mamaya. Sunod ay ang brown rice na tinatawag ding whole grain rice. Mas matigas at chewy ang bigas na ito kaysa puting bigas, may nutty na lasa at kadalasang gamit sa healthy na pagkain. Hindi ito ang pinakamasarap na bigas na natikman ko. Mabababa ito sa blood sugar. Suriin natin ang mga numero. Ang isang bahagi ng brown rice ay may 41 carbs, mas mababa kaysa sa puting bigas. Bukod pa rito, may 5G protina, 4G fiber at 3G taba ito. Mukhang maganda ang pangako nito. Ang carbs sa bigas na ito ay hindi ganap na hubad kaya dapat mas dahan-dahan tumaas ang blood sugar ko. Ganun nga ang nangyari. Tumaas man ang glucose ko matapos kumain ng brown rice, mas mababa ito kaysa kapag white rice. Nilagay ko ang whole grain rice sa dilaw na mangkok dahil mas mainam ito sa blood sugar ng may diabetes. Alam kong ligtas kumain ng sapat na dami mula sa dilaw na mangkok nang hindi ako mag-aalala sa blood sugar ko. Pero binibigyan ko pa rin ng pansin ang tamang dose ng insulin ko at ang tamang oras ng pag-inject nito. Kapag tama ang ginagawa ko, normal ang blood sugar ko. Punta tayo sa isa pang sikat na alternatibo, ang jasmine rice. Mas malambot ito, medyo mas matamis, at karaniwang gamit sa South Asian dishes tulad ng curry at stir-fried rice. Mahilig ako sa Thai green curry. Bago ako ma-excite, tingnan muna natin ang micronutrients at epekto ng jasmine rice sa blood sugar ko. Ang isang bahagi ng kaning ito ay may 46 carbs, 3G protina at halos walang taba o fiber. Maraming naked carbs yan. Hindi na ako nagulat na mabilis tumaas at lumampas sa inaasahan ang blood sugar ko dahil sa jasmine rice. Nilagay ko ito sa pulang mangkok, katabi ng long grain na puting bigas. Hindi ito maganda para sa may diabetes. May nagsasabi na ang paghuhugas ng bigas ay nakakatulong tanggalin ang almirol at gawing mas mabuti ito para sa blood sugar. Sinubukan ko na yon bago at pagkatapos magluto, pero halos walang epekto sa blood sugar ko. Para sa akin, walang epekto ang paghuhugas ng bigas, pero may ibang bagay na meron, sasabihin ko yon mamaya. Sunod, isa sa paborito ko ay wild rice. Nakakatawa dahil technically hindi talaga ito bigas. Gawa ito sa buto ng aquatic grass species, kung ano man ibig sabihin nun. Ang bigas na ito ay whole grain, may nutty na lasa, chewy na texture at mataas na nutritional value. Kaya alamin natin kung naging maganda ba ang epekto ng bigas na ito sa aking blood sugar. Ang isang bahagi ng wild rice ay may 42 carbs, 6G protina at 4G fiber. Maganda ito dahil ang fiber, protina at taba ay nagpapabagal sa pagsipsip ng carbs at nakakaiwas sa biglang pagtaas ng blood sugar. Tumaas ang glucose ko matapos kumain ng isang mangkok ng kaning ito pero mas mababa kumpara sa puting kanin. Nilagay ko ang wild rice sa dilaw na mangkok sa tabi ng brown rice. Parehong magandang option para sa may diabetes. Pero mag-ingat ka, hindi lahat ng wild rice ay pareho. May mga brand ng wild rice na hindi talaga maganda para sa'yo. Kapag bumibili ako ng bigas sa tindahan, lagi kong pinipili yung may pinakamataas na fiber at protein. Mas maganda ito para sa blood sugar.
Kung kinakabahan ka dahil wala pa ring laman ang berdeng mangkok, huwag mag-alala. May ilang option akong ipapakita mamaya sa video na tiyak na mapupunta ron. Ang isa pang popular na option na gusto kong talakayin ay bigas na basmati. Magaan at malambot ito at medyo amoy popcorn. Karaniwang ginagamit ito sa gitnang silangan at pagkaing Indian gaya ng biryani at curry. Ang isang bahagi ng nilutong basmati rice ay may humigit kumulang 46 na carbs, 3 gramo lang ng protina at halos walang taba o fiber. Kaya nakikita na natin ang isang trend dito. Lahat ng alternatibo sa puting bigas ay maraming naked carbs at may sense iyon dahil kadalasan ay dumaan sila sa matinding pagpoproseso at natanggalan ng lahat ng magagandang sustansya. Pagkatapos kong kumain ng isang mangkok ng basmati rice, tumaas ang blood sugar ko ng kasing taas at kasing bilis ng pagkatapos kong kumain ng jasmine rice. Hindi nakagugulat, hindi diabetes-friendly ang basmati rice kaya ito ay diretso sa pulang mangkok. Minsan lang ako kumain nito ngayon at iniiwasan kong susobrahan. Pero hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking munting sikreto kung paano gawing mas blood sugar friendly ang kahit anong klase ng kanin. Napansin ko na kapag nilalagay ko ang lutong kanin sa ref tapos iniinit at kinakain, mas mabagal tumaas ang glucose ko. Malaki ang naitulong nito sa blood sugar ko pagkatapos kumain. Nagsaliksik ako at may nakita akong pag-aaral na sumusuporta na ang pamamaraang ito ay nagpapababa ng glycemic index ng kanin para sa may type 1 at type 2 diabetes. Subukan mong gawin ang tip na ito sa susunod na kumain ka ng kanin at sabihin mo sa akin ang epekto nito sa iyo. Magpatuloy tayo sa isang napaka-espesyal na uri ng bigas na baka hindi mo pa alam, itim na bigas. Ang bigas na ito ay may lasa ring parang mani at medyo earthy. Mas malagkit at mabigat ito kaysa puting bigas, pero gusto ko pa rin. Ang karaniwang luto ng itim na bigas ay may 42 na carbohydrates, 3 gramo ng fiber at napakayaman sa protina at taba. Sa totoo lang, maganda ang micronutrients, lalo na't healthy unsaturated fats ang taba sa bigas na ito. Pero tingnan natin kung ano ang naging epekto ng itim na bigas sa aking blood sugar. Nang kumain ako ng mangkok ng itim na bigas, napansin kong unti-unting tumaas ang glucose ko. Medyo tumaas ang aking blood sugar kaysa sa gusto kong makita, pero wala namang masyadong kakaiba o nakakabahala. Mas mainam talaga para sa akin ang itim na bigas kaysa sa puting bigas, at siguro hindi ka na magugulat na ilalagay ko ito sa dilaw na mangkok katabi ng wild rice. Sunod, gusto kong pag-usapan ang isang pamalit sa bigas na talagang gusto ko. Sa totoo lang, isa ito sa mga paborito ko sa listahan. Cauliflower rice, ang benepisyo ng cauliflower ay gulay ito, hindi bigas. Mababa ito sa calories, may vitamin C at K at magandang pinagmumulan ng antioxidants. Madali lang gawing kanin ang cauliflower, gadgarin lang ito hanggang maging kasinlaki ng butil ng kanin. Maglagay ng isang kutsara ng olive oil sa kawali, igisa ang cauliflower sa medium heat ng 6 to 8 minuto para matanggal ang tubig at lagyan ng kaunting asin. Ang kalalabasan ay talagang mukhang kanin at lasa rin na parang kanin. Ang bawat bahagi ng cauliflower rice ay may 5 carbs, 2 G protina at 2 G fiber. Ang taba ay depende sa dami ng olive oil na ginamit mo. Nang kumain ako ng isang mangkok ng kanin na ito, normal at stable ang blood sugar ko. Nilagay ko ang cauliflower rice sa birding mangkok. Walang duda, kahit gaano karaming cauliflower rice ang kainin ko, hindi ako nag-aalala sa blood sugar ko. Ngayon, seryoso na. Alam ko na baka ayaw mo ng cauliflower rice at mas gusto mo pa rin ang totoong kanin. Ayos lang yan, may simpleng paraan para kainin ang puting kanin at gawing blood sugar friendly ang pagkain. Ganito gawin mo, hatiin ang plato sa 3, isang bahagi para sa kanin. Ang ikalawang bahagi ay dapat punong-puno ng low-starch na gulay. Gulay tulad ng cauliflower, broccoli at spinach ay nakakadagdag ng fiber at nagpapabagal ng pagtaas ng blood sugar. Ang huling bahagi ay para sa lean proteins para balansehin ang blood sugar pagkatapos kumain. Kaya pwedeng unsweetened na manok, curry, avocado o kung anumang gusto mo. Kita mo, malaki ang tulong ng ibang sangkap sa plato mo para makontrol ang blood sugar mo pagkatapos kumain. Huwag kang magdagdag ng buttered chicken, ha? Sunod ay sushi rice na baka medyo controversial. Malambot at malagkit ang sushi rice. Medyo matamis ang lasa nito at karaniwang ginagamit sa sushi rolls at rice bowls. Sa nutritional values, makikita na ang isang serving ng lutong sushi rice ay may 48 carbs, 4 na G protina at walang taba o fiber. Mukhang di maganda sa blood sugar ang bigas na ito base sa mga numero, di ba? Hindi na ako nagulat na pinakamataas ang glucose ko matapos kumain ng sushi rice kumpara sa ibang bigas na tinesting ko. Nilagay ko ang sushi rice sa pulang mangkok, pero hindi ito magandang piliin para sa may diabetes. Kapag kumakain ako ng sushi, kadalasan may mamantikang isda, avocado at cream cheese na kasama. Ano ang epekto ng taba at sushi? Pinapabagal nito ang pagtaas ng asukal ko sa dugo at mas matagal itong mataas kaysa kapag sushi rice lang ang kinakain ko. Makikita mo ang pagkakaiba rito.
Kung gumagawa pa rin ng insulin ang katawan mo, maaring normal ang antas ng asukal sa dugo, kahit matapos kang kumain ng isang plato ng sushi. Kung may type 1 diabetes katulad ko, baka kailangan mong i-adjust ang insulin dose bago kumain. Dinadagdagan ko ito ng kaunti at hinahati ko rin ito sa mas mahabang oras para mas mabagal ang pagsipsip ng mga carbohydrates na yon. Ginagawa ko rin ito sa lahat ng pagkaing mataas sa carbohydrates at taba, hindi lang sushi o rice bowl. Susunod naman ay pulang bigas. Kahawig ito ng itim na bigas ngunit hindi pareho. Nutty at earthy ang lasa nito, pero mas matigas at hindi singlapot ng itim na bigas. Ang karaniwang bahagi ng nilutong pulang bigas ay may 47 carbs, 4 na gramo ng protina, 3 gramo ng taba at 2 gramo ng fiber. Hindi masama ang macros pero suriin natin ang epekto ng pulang bigas sa blood sugar ko. Pagkakain ko ng normal na dami, biglang tumaas blood sugar ko. Hindi kasing taas ng puting bigas ang epekto nito, pero mas mataas kaysa sa itim or whole grain na bigas. Ngayon, inilagay ko ang pulang bigas sa dilaw na mangkok. Paminsan-minsan ko lang itong kinakain at iniiwasan kong sumobra. Maingat kong iniinom ang insulin bago kumain. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang interesting na bigas, gamma-aminobutyric acid rice. Espesyal ang bigas na ito dahil ibinabad at pinatubo muna. Malambot at medyo chewy ang texture nito pero masarap talaga. Ang isang bahagi ng lutong gamma-aminobutyric acid rice ay may 43 carbs, 4 na gramo ng protina at 2 gramo ng fiber. Madalas pinuri online ang bigas na ito bilang mas masustansyang alternatibo sa bigas. Naging curious ako kung paano maapektuhan ang blood sugar ko at medyo nadismaya ako. Pagkakain ko ng isang bahagi ng gamma-aminobutyric acid rice, mas mataas ang blood sugar ko kaysa inaasahan. Bago ko ginawa ang test na ito, inasahan kong makakapasok ang gamma-aminobutyric acid sa green bowl pero hindi nangyari. Nailagay ito sa yellow bowl, katabi ng red rice. Magandang option ito para sa may diabetes pero di ito ang pinakamahusay. Ang kasunod sa listahan ay hindi lang kanin, kundi halo ng puting bigas, whole grain quinoa at pulang lentil. At sa totoo lang, isa ito sa mga paborito ko talaga. Healthy ito, napaka-nutritious at masarap ang lasa. Kapag tiningnan natin ang mga numero, makikita natin yon. Ang isang mangkok ng lutong halo ng kanin na ito ay may 38 carbs lang, pero may 8 gramo ng protina at 5 gramo ng fiber na talagang kahanga-hanga. Pagkatapos kumain ng isang mangkok ng halo ng kanin na ito, unti-unting tumaas ang glucose ko pero hindi naman masyado kaya natuwa ako nang makita ko ngayon. Bagamat hindi kasing husay ng cauliflower rice, ang halo ng kanin na ito pagdating sa blood sugar, mas maganda pa rin ito kaysa sa ibang mga nakapaketing kanin na nasubukan ko hanggang ngayon. Lasang parang totoong kanin pa rin ito. Pinili kong ilagay ito sa dilaw na mangkok dahil ito ang pinaka-blood sugar friendly na option dito. Huwag mag-alala, may isa pa akong option na ilalagay ko sa birdeng mangkok ngayon. Sa rice mix, pwede kang gumawa ng sarili mong version sa pagdagdag ng legumbre at butil na magkakapareho ng oras ng pagluluto. Pinakamainam ang lentil, barley or farro dahil mababa ang glycemic index pero nakadepende pa rin ito sa panlasa mo. Susunod naman sa aking listahan ay risotto rice. Malambot, malinamnam at banayad ang lasa nito at kadalasang gamit sa Italian risotto at creamy na kanin na putahe. Makikita sa macros na ang isang mangkok ng lutong risotto rice ay may 47 carbs, 4 na G protina at isa G fiber. Mukhang hindi masyadong maganda para sa blood sugar ang mga numero kaya tingnan natin kung ano ang nangyari nang kumain ako ng isang mangkok ng kaning ito. Mabilis tumaas ang glucose ko sa loob ng kalahating oras at sa kabuuan, mas mataas ang pagtaas ng blood sugar ko kaysa sa gusto kong makita. Ang risotto rice ay nilalagay sa pulang mangkok kapag kakainin, kaya bantayan ang dami ng kinakain at tutukan ang blood glucose. Pero may isang mahalagang bagay tungkol sa risotto rice na dapat tandaan. Karaniwang niluluto ang traditional na Italian risotto gamit ang maraming mantikilya, parmesan, keso at olive oil. Iyon ang dahilan kung bakit ito malapot at creamy, pero nagdadagdag din ito ng maraming taba at katulad din ng sa sushi. Pinapabagal ng taba ang pagtaas ng blood sugar ko at mas matagal itong mataas kaysa kapag kanin lang ang kinakain. Kaya tandaan mo ito sa susunod na kakain ka ng risotto. Ngayon, punta naman tayo sa paborito kong kanin. Kahit hindi ito tunay na kanin, dapat pa rin itong isama sa listahan lalo na kung gusto mo ng low-carb na option. Yung mala jelly at translucent na kanin na ito ay gawa sa halamang konjac na pawang tubig at soluble fibers ang laman. Ang isang serving ng shirataki rice ay may 5 gramo lang ng carbs. Karamihan dito ay fiber at halos walang protina or taba. Mukhang maganda ang pangako. Tingnan natin ang epekto ng shirataki rice sa blood sugar ko. Pagkakain ng isang mangkok, humanga ako. Hindi tumaas blood sugar ko kaya napunta ang shirataki rice sa berdeng mangkok. Walang duda, ito ang pinakamahusay na low-carb na alternatibo sa presyo. Tapat ako, ang shirataki rice ay hindi masarap mag-isa pero tulad ng puting kanin, neutral lang ang lasa. At kapag nilagyan mo ito ng sauce o karne, kaya nitong sumipsip ng lasa ng mga sauce ng maayos
at nagiging masarap talaga ang pagkain. Ang totoo, kung may diabetes ka, malamang na hindi lang kanin ang hamon na kailangan mong harapin. Dati talagang nagpapataas ng blood sugar ko ang pasta, pero ngayon hindi na dahil may nakita akong pasta na friendly sa blood sugar. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga iyon, i-click mo ang video na ito at panoorin mo pagkatapos. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakikonsidera namang sumali sa aking Patreon. Malaki yun para sa akin. Kita-kits, paalam.